Okay, praise God. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Narito muli ang munting kawan ng Diyos ay nagpapatnubay at ay maghahatid ng balita na mula sa Diyos. Kanyang mensahe sa bawat Pilipino, sa bawat tao sa buong mundo. Praise God na kailangan natin ay magsuri sa Biblia, ano? Bago tayo tatalakayin ang salita ng Diyos, tayo manalangin sa Kanya. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos sa umagang ito. Narito kami, Panginoon, kasama mga aking pamilya at ang mga viewers, subscribers ng aking video. Salamat po o Diyos sa iyong pagbibigay ng kalakasan sa buhay na ito na ipinagkaloob ninyo sa amin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat o Diyos. At humihingi po rin kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo ang bawat isa, O Diyos. Lord God, gabayan mo ang bawat isa, samahan mo ang bawat isa sa pakikinig ng iyong banal na salita upang ito'y maitanim sa aming mga puso't isipan, upang ito'y maging gabay namin sa aming paglalakbay sa sanglibutang ito tungo sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggang, Ama. Ama, tulungan mo rin po kami, ilayo mo kami sa anumang mga itong lumalaganap na COVID-19 sa buong mundo. Ilayo mo kami sa mga bagay na ito, Panginoon, at nawa, O God, ay ito'y maalis na at magbalik na muli ang kapayapaan sa sanglibutan. Ama, ito po'y sinasamo at dinadalangin namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. No? Salamat sa Diyos. At halos kasi karamihan ng tao sa buong mundo ay nagdidiriwang ng December 25 dahil ang karamihan kasi ang pagkakaalam ay ang December 25 yun ang kapanganakan talaga ng ating Panginoong Kristo, no? So kung para sa akin ay kailangan mayroon tayong pagbabatayan. Kasi ang kailangan ng pagbabatayan natin yung salita mismo ng Diyos doon sa mga saksi na mga apostoles ng ating Panginoon Kristo. Doon tayo babatay, no, sa mga sulat ng mga apostoles kung mayroon ba talaga silang isinulat na December 25 ipinanganak ang Kristo, no? Kaya sabi sa Mateo, no, balikan natin ang Mateo, no? Sabi sa Mateo 1:18, sabi sa Mateo ang kapagpanganak nga kay Hesus Kristo ay ganito, nang si Maria ay kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya ay nagdalang tao at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napakaliwanag, no? Nasumpungan na siyang nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bago pa lang sila nagsama, no? Ibig sabihin, nandoon pa, hindi pa sila talaga as in nagsasama. Ibig sabihin, nandoon na yung Kristo sa sinapupunan, no? No? Napakaliwanag. Kaya dagdagan natin, sabi sa 27, no, ng Lucas, 1:27 ng Lucas, sabi sa 1:27 ng Lucas, at sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. Bakit? Sabi na dito, sa 26, iakyat natin sa 26. At ibaba natin sa 26, ano? Nang ika-6 na buwan, nga ay sinugo ng Diyos ang anghel na Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. Bakit? Isinugo ng Diyos para maglihi, no? Para maglihi na si Maria. Para yung Espiritu Santo na yon ay ipaglihi na ni Maria. Doon na binasbasan ng anghel na si Gabriel nang dumating siya sa bayan ng Galilea para mabuo na ang Espiritu Santo na ipinaglihi sa sinapupunan ng ating ng kanyang ina na si Virgin Maria, no? Sabi na dito sa 31, no? At narito, maglihi ka sa iyong tiyan at manganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan Jesus. Napakaliwanag, no? Jesus, itawagin mo ang kanyang pangalan Jesus. Bakit? Di ba? Bakit siya ipinagli at ipanganak at galing sa Espiritu Santo at tawagin siyang Jesus? Bakit? Sabi na sa Mateo
ililigtas niya ang kanyang bayan. Sabi sa Mateo 1:21. Sabi niya, sa 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Napakaliwanag. Kaya pala si Kristo ipinanganak ng taong ito, hindi ng December 25, ipinanganak sa kapanahonang ito para iligtas ang kanyang bayan. Sa ano? Sa pagkakasala. Di ba? Sa kasalanan. Bakit? Saan anong kasalanan? Sabi sa Roma, no? Takmuhin natin ang Roma bago natin ipaliwanag para mapatunayan. Roma 5:12 hanggang 14, no? Sabi sa Roma, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kasalanan sa pamamagitan ng at sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat nga ay nagkakasala. Sabi sa 14, bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit hindi doon sa hindi man nagkasala man, anang tulad ng pagsalangsang ni Adan na siyang anyo niyaong darating. Napakaliwanag, ano? Mula kay Adan daw hanggang kay Moises, nagkasala. Kahit nga daw yung hindi nagkasala ay pasama na, di ba? Doon kaya pala ang pinanganak ang Kristo. Dahil doon sa ating mga pagkakasala. Kaya tayo sa panahong ito, hindi lang sa panahong ito, araw-araw tayo magpapasalamat sa Diyos, hindi lang sa araw ng December. No? Hindi lang sa araw ng December at doon tayo nagmamahalan, doon tayo nagbibigayan, hindi lang sa araw ng December. Sa araw-araw, habang may hininga tayo, magpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Inihaon tayo niya doon sa ating mga pagkakasala. No? Inihango tayo niya doon sa ating karumihan. No? Bagkus wag na tayong bumalik sa ating pagkakasala. Bagkus patuloy tayong magbagong buhay. Ano? Praise God, dahil ang Diyos mismo ang naghango sa atin doon. Di ba? Kaya nga sabi nga balikan natin ang Lucas, no? Balikan natin ang Lucas, sabi sa Lucas 1, ang talatay 26, para maunamaan. Sabi niya, sa 26, nang ika-6 na buwan nga ay sinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazaret. Di ba? Para, sabi sa 31, no? Sabi, at narito, nandoon na ang anghel, di ba? Sinugo ng Diyos, naroon na. Naroon na siya sa bayan ng Galilea. Sabi na, at narito, maglihi ka. Sino sinabihan? Si Maria. At narito, maglihi ka sa iyong tiyan at manganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Napakaliwanag, ano? Pero ika-6 na buwan bago pumunta ang Gabriel, bago dumating doon, no? Kung ating susumahin, ika-6 na buwan magmula ng December, ano? December, Enero, Pebrero, Marso, Abril, April, May. So May, dumating ang anghel doon sa bayan ng Galilea, no? At doon namuo. Doon nagdalang tao. At doon namuo ang Espiritu Santo na ipinanak ang Kristo. Doon nagkaroon ng pitos ang tiyan ng ina ng ating Panginoon Kristo, no? Nung ika-6 na buwan. Ibig sabihin, May, nandoon sila at kinausap ng anghel. No, kung ating susumayin, no, lawakan lang natin ating pag-iisip. Unawain lang natin ang Biblia, no? Unawain natin at palawakin ng kaunti ang ating pag-iisip upang mapaunawaan. Kasi sa ating kapanahunan, ano, bilang isang magulang ng ating mga anak, hindi ko na lang ilalayo sa aking asawa. Sa aking asawa, bago ito maglihi, kailangan bibiling ka muna ng 6 na buwan, 9 na buwan bago ipinanganak, ano? Ipanganak ang isang lalaking normal o malusog na anak, no? Kung susumahin natin, pagdating ng anghel nung May, doon sa bayan ng Galilea, ngalan Nazaret, ay doon palang naglihi ang Kristo, ipinaglihi ang Kristo. So, nung ika-6, bilang tayo ng May, June, July, August, September, October, November, December,
Enero, Pebrero, no? Pebrero, ipinanganak ang Kristo. Di ba? Buwang Pebrero, pero wala nakalagay na petsa. Di ba? Kung ating unawain lang, unawain. Di ba? Mula nung dumating, kailangan bago isilang yung anak na normal is 9 months, bibilang ka ng 9 months bago ipinanganak ang Kristo. So, mula ng June dumating, ika-6 na buwan, sabi sa Biblia, ng ika-6 na buwan, dumating ang Kristo. Kung ihalimbawa naman natin, ang simula ng unang buwan ng taon ay Enero, bilangin natin ang 6 na buwan. Enero, Pebrero, March, April, May, June, dumating dumating si Gabriel doon sa bayan ng Galilea. Bayan Nazaret, no? June. Mula June, bilang ka ng 9 months. June, July, August, September, October, November, December, Enero, Pebrero, March, ipinanganak ang Kristo. Kasi malusog na bata ipinanganak ang ating mahal na Panginoon Kristo. Ibig pag sinabing malusog, tama sa buwan. Kasi kung ito'y premature, kailangan pag inilabas itong ng premature, ay kailangan ito'y isalang sa incubator para lalo siyang sumigla. Ngunit malakas ang Kristo, isang malusog na bata na ipinanganak ang Kristo. Ibig sabihin, isakto ang kabuwanan niya na siya ipinanganak. So, doon pa lang ay lihis na ang paniniwala ng karamihan, no? Lihis na. So, sabi pa naman sa Biblia, sa Apokalipsis 12:22, Apokalipsis 12:22, versikulo 18 hanggang 19, kung ang sino daw magadagdag sa mga sulat ng aklat na ito ay pagadagdagan ang kanyang parusa doon sa kaharian ng Diyos. Kung sino daw ang magabawas sa mga aklat na ito ay pagbabawasan din yung kanyang mana sa kaharian ng langit. So napakaliwanag, Kaya nga sabi niya Apostol Pablo sa sulat naman niya sa mga taga-Korinto, huwag kayo magsigit sa mga nakasulat, no? Kung ano lang yung nakasulat, yun lang ang kailangan natin ipangaral. So kung walang mabasa, ibig sabihin, huwag tayo sumunod. 'Di ba? Kasi walang magpapatunay na mga sulat galing sa mga apostoles, no? Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na mayroon tayong binabatayan, no? Na Biblia, no? Mayroon tayong tinatalakay na Biblia. Kaya nga sabi sa Mateo, mapalad ang tao na bumabasa ng mga aklat na ito. Dahil, bakit? Bakit ka maging mapalad? Kasi doon mo matutuklasan ang totoong aral ni Kristo. Ang totoong salita ng Diyos. Kaya sabi niya sa Hebreo 10:7, sabi niya, ako'y pumarito sa aklat ng balumbunang ito, nakasulat ang tungkol sa akin, upang o Diyos gawin ang iyong kalooban. Sino nagsalita? Ang Kristo. Napakaliwanag, no? Kaya sa umagang ito, mga viewer, subscriber, kung mapakinggan ninyo ang video ito, basahin ninyo sa Biblia ang mga talata na aking nabanggit sa aking bibig, ay ito'y hindi mula sa akin, no? Ito'y mula doon nakapaloob sa Biblia, binabasa ko lamang ito, no? Para maunawaan ng bawat isa na ang December 25 hindi talaga ipinanganak ang Kristo. Ngunit ito'y itinakda lamang ito nung mga Santo Papa nung unang panahon ng Roman Catholic, ng Roman Empire, no? Nung unang panahon, nung unang Papa. Ito isinulat lamang ito nila na itinalagang December 25. Bagkus ang mga apostoles na kasama ng ating Panginoon Kristo ay hindi sila sumulat ng ganon. Alin ba ang mas una? Sa Santo Papa o ang mga apostoles na kasama ni Kristo? Ang mga apostoles, siyempre, kasama ng ating Panginoon Kristo yan. Pero walang sinulat ang mga apostoles na December 25 ipinanak ang Kristo. Napakaliwanag. Kaya huwag kayong magalit sa akin. Ang Biblia ay nagsasalita ito ng katotohanan upang ang sino man tao ay hindi maligaw ng landas tungo sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Salamat sa Diyos. Sa umagang ito, ang Biblia ay magpapatunay ng ating pananampalataya, magpapatunay na may Diyos na buhay na naglikha sa iyo
sa akin, sa ating lahat sa mundong ito. Salamat sa Diyos. Bago tayo magtapos, ako'y manalangin sa Panginoon sa kanyang mensahe sa araw na ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na amin na pagbulay-bulayan sa araw na ito, Panginoon. Lord God, samahan mo ito, Panginoon, na ito'y maitanim sa aming mga puso't isipan, O Diyos. Magbukas ng aming mga kaisipan upang ito'y aming madaladala kahit saan man kami pumaroon. Amang banal, pag-aingatan mo kami sa lumaganap ng COVID-19 sa mundong ito. At nawa, O God, ay maalis na ito, ay mabalik na ang kapayapaan sa buong sanglibutan. Amang banal, pag-aingatan mo ang bawat isa. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, O God. Lord God, ang kapayapaan at ang pag-ibig ay mangibabaw sa bawat isa naming sa buong mundo. At humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, sa mga kahinaan, O God. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Lord God, gabayan mo kami, samahan mo kami sa araw-araw ng aming pamumuhay sa mundong ito. Ama, ito po'y sinasamo at dinadalangin namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo, ni siyang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Praise God, purihin ang Diyos sa ating lahat. Ang kapayapaan at ang pag-ibig ay magibabaw sa ating lahat sa buong mundo. Amen. Praise God. And God bless you all.